Sa dami ng mga nagtatanong sa akin na mga OFWs tungkol sa hatian ng pamamalakad ng family business, pasweldo at kita, minsan naiisip ko, Lord! More than 20 years na akong nagbibigay ng trainings, ito pa rin ang matinding issue nila. Pero gets ko rin, mahirap talaga kapag pinagsama ang pamilya at pera. Kaya heto, ikukwento ko sa inyo kung paano namin hinahandle ito sa pamilya namin at paano rin itong pwedeng i-apply sa inyo. Hindi porket nagbigay ka ng puhunan, ikaw na ang masusunod. Isa sa mga madalas kong marinig, ako ang nagbigay ng kapital. Dapat ako ang may say kung saan pupunta ang kita. Mali po. Hindi porket ikaw ang nangapital, sa'yo na ang buong desisyon. Sa Islam nga, bagamat hindi ako Muslim, ang turo ay kung sino ang mas nagtatrabaho, siya ang mas karapat-dapat na kumita. Tanong ko ngayon, yung mga kamag-anak nyo bang nagtatrabaho sa negosyo, sinusweldohan nyo ba ng tama? O bahala na, kung may kita, meron. Kung wala, pasensya. Kung sa inyo gawin yan ng boss nyo dito sa abroad, di ba magagalit kayo? Pero bakit ginagawa nyo sa mga kadugo nyo? Kapag pumasok ang isang kamag-anak sa negosyo, dapat malinaw agad. May responsibility siya, may performance indicators, at may sweldo. Kita man o malugi ang kumpanya o ang business. Hindi ito charity. Kung hindi siya mag-perform, kailangan mong tanggalin. Walang personalan. Ganon talaga. Paano hahatiin ang kita? Kung kumita ang kumpanya, for example, 1 million pesos sa isang taon, ganito ang formula ng hatian. 40% o 400,000 ibabalik sa kumpanya. That's capitalization for growth. 30% o 300,000 para sa mga investors. 30% o ang natitirang 300,000 para sa mga empleyado ayon sa oras ng kanilang trabaho. Hindi porket ikaw ang may pinakamalaking pera, ikaw na ang masusunod. Yung 40% ay plowback sa kumpanya para mapalago ito. Sa mga nagbigay ng kapital, halimbawa, kung ikaw ay nag-invest ng 50% sa shares, 150,000 ang share mo sa kita. Kung 20%, 60,000 sa'yo. Yung sa mga empleyado, hinahati ayon sa proportion ng oras nilang trinabaho sa buong taon. For example, 1,760 ang trinabaho niya sa buong taon at ang total manpower hours ng negosyo for the year ay 15,000. 11.73% ang kukuning bahagi niya sa 300,000 pesos. That's 35,200 na karagdagang kita niya for the year. Take note ha, net income ang pinag-uusapan natin dito. Ibig sabihin, malinis na sa mga gastusin tulad ng pasweldo, rent, raw materials, depreciation, interest payments, etc. Paano ang pamamalakad? Dapat may family constitution. Malinaw ang board sa management and employees. Hindi automatic na ang may pinakamalaking contribution sa shares ay siya ang masusunod. Hindi rin porket ikaw ang magulang o nakakatanda, ikaw na ang may final say. Leadership should be based on kakayahan, kaalaman, at karanasan. Iwasan dapat ng mga OFWs na mag-micromanage sa mga nasa Pilipinas. Build trust through performance standards, malinaw na expectations, at training. Kung hindi pa ready ang kamag-anak sa trabaho, turuan muna. Kung di nila kaya pa, mag-hire tayo ng marunong. Sa ganitong paraan, hindi tayo bara-bara at nanghuhulang. Yung binibigyan mo ng trabahong kamag-anak mo ay huwag mo i-expect na marunong mag-manage ng tao, magaling sa bookkeeping at compliance sa gobyerno. Alam ang quality control at customer service, just to name a few. Mag-invest tayo sa training nila. Di ba nga, ang pagyaman na pag-aaralan?
kailangan maayos ang sistema at professional ang pamamalakad. Love and structure can coexist. Kung may isang bagay akong gustong iwan sa inyo, ang negosyo hindi dapat makakasira sa pamilya. Pangibabawin ang pagmamahalan sa pamilya. Mag-usap kayo. Pati succession planning, paano kung mamatay ang isang shareholder? Paano papasok ang anak nila? Hanggang magkano lang ba ang pwede nilang share? Gumawa ng sistema at higit sa lahat, pairalin ang respeto at pantay-pantay na pagtrato. Kaduguman o empleyado. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.